2 years later, Clara's POV. Dad! Mom! I cried. Hindi ako mapakali. Lalo na't nalaman ko na nasa hospital ang mommy ko. Parehas na sila ng daddy ko na naka-confine. I feel so helpless right now. Sumabay pa ang kumpanya namin na gusto nang ilitin ng bangko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi naman pwedeng hindi ako umuwi. Kailangan ako ng pamilya ko ngayon. Hirap talaga ng nag-iisa ka lang na anak. Wala kang masabihan ng problema. At higit sa lahat, walang tutulong at dadamay sa'yo kapag ganito may pinagdadaanan ka. Anong gagawin ko? Hirap na ako. Akala ko kapag lumayo ako mababawasan ng sakit pero hindi. Dahil sa araw-araw na nagdaan, mas lalo lang akong nangungulila sa kanya. I miss him so much. Ang sakit-sakit. Tama nga ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Dahil ngayon wala akong magawa. Mas nadoble pa ang sakit na nararamdaman ko. Isabay pang mommy at daddy ko. Para na akong mababaliw. I can't believe na aabot sa ganitong mga nangyayari sa akin. Paano ko maiaahon ng kumpanya namin kung sapat-sapat lang ang kinikita ko sa pagmamodel? Yup, isa akong model. Pero hindi ako katulad ni Missy Montesilio na sikat. Tama na sa akin ang pag-sideline sa larangang iyon. Kahit madaming kumukuha sa akin ng mga sikat na modeling agency, hindi ako pumapayag sa alok nila. Tama na sa akin ang kaunting kita. Sinusuportahan naman kasi ako nila mommy. Nahinto lang ang pagbibigay nila sa akin ng sustento nang malaman ko na nalugi na pala ang kumpanya. Alam ko na matagal na itong nalulugi. Pero sa tulong ng asawa ko, nakaahon itong muli. Kaya nga hindi ko alam kung bakit muli na naman itong nalulugi. Sana lang hindi siya ang dahilan ng lahat-lahat ng nangyayari. Sana nga. Dahil kung siya nga iyon. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang uli siya nagparamdam sa tagal ng pagkawala ko? Nagsawa na kaya siya sa ahas kong kaibigan at binabalikan niya na ako? O gusto niya na lang makipag-divorce sa akin? Bakit ang sakit? Bernard's POV. Just do what I've said, I said to my secretary. Kanina pa ako naiirita, tapos makikita ko pa ang mukha niya. I want to slap her hard, nang paulit-ulit, pero hindi yun sapat. I want her to suffer. Parehas ng kaibigan niya. Gusto ko silang pahirapan katulad na nangyari sa akin. Gusto kong makita silang nagmahamakaawa sa akin. Lahat ng hirap na naranasan ko gusto kong ibalik sa kanila. Leave! Madiin na utos ko. Nagdidilim na kasi ang paningin ko, baka hindi ako makapagtimpi. Maibuntun kong lahat ng galit ko sa kanya. Just leave! I said again. Mas madiin at walang emosyon na utos kong muli sa kanya. Nakayuko at nagmamadali naman itong naglakad paalis. Nakita ko pa na nadapa ito sa sobrang pagkataranta. Halip na tulungan muli ay sinigawan ko ito. I smirked too. She deserved it. Sinira nila ang buhay ko. Napakatagal kong nakaratay sa pesteng hospital nang dahil sa kagagawan nila. Himala nga at nabuhay pa ako sa tagal kong nakoma. 1 taon at kalahati akong nakahiga lang sa bed ng hospital. At napapaligiran ng kung ano-anong aparato sa katawan. Akala ko hindi siya umalis. Akala ko binabantayan niya ako. Pero mali pala ako ng akala. Dahil paggising ko walang asawa na nasa tabi ko. Nagwala ako. Nang time na kabubukas pa lang ng mata ko tapos hindi ko siya nakita. Pati mga magulang ko naaawa sa kalagayan ko. Sinabi nila na kinausap nilang mga magulang ng asawa ko na nasa hospital nga ako. At kailangan ko sa tabi ang asawa ko. Pero hindi nila pinagbigyan ng mommy at daddy ko. Bagkus itinaboy pa nila ito. Kahit na nagmamakaawa ng mga ito sa kanila. Lintik lang ang walang ganti. This time hindi na pusong paiiralin ko. Isip na. Dahil simula nang iwan niya ako manhid na ako sa lahat. Wala na akong ibang nararamdaman para sa kanya. Kung hindi galit, sobrang galit. Gaganti ako. I want her life miserable. At uumpisahan ko na ito sa lalong mas madaling panahon. Sabay hawak ko sa mukha kong may peklat. Natamaan ito ng basag na salamin ng sasakyan ko. Malalim ito tulad ng galit na nararamdaman ko. Gusto nga nila mommy na ipa-surgery ito. Pero tumanggi ako. Saka na. Dahil itong simbolo ng galit ko. Hanggang hindi ako nakakaganti, hindi ko ito ipatatanggal. Gusto kong makita niya ang peklat na to. Tanda ng katangahan ko sa kanya. Hello sir, the detective said. Take him. Gusto ko narito na siya bukas ng umaga. I said bago ko pinatay ang tawag. Be ready, my runaway wife. Umpisa pa lang ito ng sakit. Clara's POV.
I'm here now at the hospital. I arrived here around 10 o'clock in the morning. Halos 2 oras na rin pala akong nakayok-yok lang dito sa tabi ni Mommy. Hawak-hawak ang kamay niya at umiiyak. Puro aparatong nakakabit sa katawan niya. 2 araw na siyang hindi nagigising. Ang daddy ko naman nasa kabilang kwarto. Gising nga siya pero hindi nagsasalita. Inatake kasi siya, sabi ng doktor na tumingin sa kanya. Ganun daw talaga kapag pangalawang atake na. Gusto ko sana siyang puntahan pero hindi ko kaya. Kanina ngang nasa labas ako para silipin siya, nangihina na ako. Paano pa kaya kapag pumasok na ako sa loob ng kwartong gamit niya? Baka lalo lang akong makasama kay daddy. Nakakabaliw. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa ngayong nakauwi na ako. Ang dami-dami kong problemang dinadala. Ibig ko nang sumuko. Pero kapag naiisip ko ang pamilya ko at ang sitwasyon namin ngayon, pinipilit ko magpakatatag. Sila na lang ang tanging meron ako. Ayokong pati sila mawala sa akin. Hindi ko yun makakaya. Mababaliw ako. Saan ako magsisimula ngayon? Hindi naman pwedeng umiyak na lang ako nang umiyak sa tabi nila Mom maghapon. Magdamag. Hindi pwede. Dahil madami pa akong gagawin. Hindi dapat ako panghinaan ng loob ngayon. Ang kailangan ko munang gawin, pumunta sa kumpanya ni Daddy. I want to see kung ano na ang nangyayari ngayon doon. Lalo na't nasa hospital sila Daddy. Gusto kong makausap lahat ng mga board members ng kumpanya. Madami akong tanong na kailangang malaman sa kanila. At alam ko na silang makakasagot sa mga tanong kong yon. Aalamin ko kung sinong nasa likod na nangyayaring ito sa amin. Alam ko na may mali. Dahil biglaan ang pag-ilit sa kumpanya namin. Ngayong alam ko naman na hindi naman ito nalulugi. Yes, alam ko yon dahil binibigyan ako ni Daddy ng impormasyon tungkol sa kumpanya namin. Nagulat na nga lang ako nang tumawag sa akin ng abogado namin at sinabing nalulugi na daw ang kumpanya. Sa abogado ko rin nalaman na nasa hospital sila Mom at Dad. Shock! Iyan ang naramdaman ko sa sinabi sa akin ng abogado namin. Lalo na at ng gabi bago ito sabihin ng abogado namin. Masaya pa kami nagtatawanan nila Daddy sa Skype. Nagbibiro pa nga sila na pupuntahan kami dito kapag hindi kami umuwi sa birthday ng anak ko. Yup, may anak ako. Remember ng time na umalis ako sa poder ni Bernard. Nabuhay ang anak namin. Inalagaan ko itong mabuti kahit nasa tiyan ko pa lamang ito. Akala ko nga mawawala ito sa akin dahil 1 buwan matapos kong umalis. Dinugo akong muli. Buti na lang at naagapan ito agad. May nagmagandang loob na tumulong sa akin. Kung hindi sa kanya, wala na sana sa akin ang anak ko ngayon. Hindi ko nga akalain na tutulungan niya ako. Hindi lang yon, naging magkaibigan din kami. Nagdahil sa isang ninali, natuto akong sumugal muli sa isang kaibigan. Alam ko na may pinagdadaanan din siya ngayon. Kita ko yun sa mga mata niya, sa tuwing magkasama kami. Pero hindi ito hadlang para kami ay tulungan niya. Ma'am, Dad's secretary said, pagkakita pa lang niya sa akin. Matapos ko kasing kuhanan ng bantay sila Dad at Mom, nagpaalam lang ako sa kanila at humalik bago umalis. Mabuti nga at tulog si Dad nang puntahan ko siya. Kaya nagawa ko pang magpaalam. I want to talk to all the board members of the company. Arrange an emergency meeting, now. I said to Dad's secretary. Hindi ko na ito hinintay pang sumagot. Mabilis na kasi akong pumasok sa loob ng opisina ni Dad. At hinang-hinang napasandal sa sumaradong pintuan. I feel so helpless right now. Gusto ko siyang puntahan para kumuha ng lakas. Pero hindi ko magawa dahil sa tambak na gagawin ko ngayon. I want to hug him. My precious son. Zachary Bernard Addison. Wala pang 1 araw na hindi ko nakikita ang anak ko, namimiss ko na siya. I love my son so damn much. Katulad ng pagmamahal ko sa ama niya. Kita naman ang ebidensya sa nararamdaman ko para kay Bernard. Dahil hindi ko pinagkait sa anak ko na isa siyang Addison. Katunayan nga pati pangalawang pangalan ni Bernard ay sinunod ko pa sa pangalan ng anak namin. Ganyan ko siya kamahal. Sadyang gaga at tangangalang ako. Dahil hindi ko siya pinaglaban sa lahat. Naging mahina ako buhat ng araw na umalis ako sa poder niya. Wala na rin akong naging balita pa sa kanya. Ang alam ko lang ng araw na yon, na niloko nila ako. Sila ng ahas na kaibigan ko. Kapag naiisip kong pang-aahas na ginawa niya sa akin, hindi ko mapigilang magalit at umiyak. I hate her. Sagad na sagad. Katok sa pintuan ang pumukaw sa akin. Come in. Malamig na anas ko sa kumakatok. Matapos na ayusin ko ang sarili ko. Ma'am, the meeting will start 15 minutes from now. She said bago yumuko at umalis. This is it.
Kanina pa tapos ang meeting at hanggang ngayon tulala lang ako sa kinauupuan ko. V. Addison, short for Renz Bernard at Greco. Siya ang dahilan kung bakit nalulugi ang kumpanya namin. Siya rin ang gumigipit sa amin. Kapag 1 week at hindi ako nagpakita sa kanyang anak ng may-ari ng kumpanya na ito, tuluyan na itong kukuhanin sa amin at ipaparenovate. Damn him! Akala ko hihinto na siya dahil ang tagal niya bago nagparamdam. Shit siya. Dinamay pa niya ang kumpanya namin. Sarili niya lang ang iniisip niya. Pati sila mama at dad nanganganib ang buhay dahil sa kagagawan niya. Tunog ng cellphone. Yan ang gumising sa pagkatulala ko. Agad ko naman itong kinuha at tiningnan kung sino ang tumatawag. Bahagyang nawala ang mga iniisip ko nang makita kong ang yaya ng anak kong tumatawag sa akin. Excited kong sinagot ito. Hello, Ya, I said. Bigla namang napawi ang pagka-excite ko nang marinig ko na umiiyak ito sa kabilang linya. Ang lakas din ng tibok ng puso ko sa biglang kabang sumalakay sa akin. Senyorita, I'm sorry po. Hindi ko po alam. Ano bang ibig mong sabihin? Napapalunok ng laway na sabi ko. Rinig ko rin ang paulit-ulit niyang paghingi ng tawad. Bakit nga? Anong nangyari? Ang anak ko, nasaan? Tarantang tanong ko. Nangingilid na rin ang luha sa mata ko. Piling ko may nangyayaring hindi maganda sa anak ko. Kaya umiiyak ng ganito ang yaya niya. Kinuha po siya, ma'am, sa akin ng mga armadong lalaki. Sorry po. Tila ako nabingi sa sinabi niya sa akin. Daig ko pang pinatay ng paulit-ulit sa narinig ko. Ang anak ko, ang mahal kong anak, kinuha. Ang mahal kong anak, kinuha. Ma'am, sabi po nang kumuha, kilala niyo daw po siya. Patuloy pa din na sabi niya habang umiiyak. Nabitawan ko naman ang cellphone na hawak-hawak ko. Sabay ng tuloy-tuloy na pagdaloy ng luha kong paninikip at panginginig ng buong katawan ko. No, not my son. Hindi ko nakakayanin pa kung pati anak ko mawawala sa tabi ko. Si Bernard, alam ko siya lang ang gagawa nito sa akin. Alam ko, dahil sa kanya lang ako may kasalanan. VOV. Sir, kasama na po namin siya. Good, very good. Malamig na anas ko sa kabilang linya bago ko ito pinatay. Hindi ko alam kung matatanggap niya ba ako o hindi. Lalo na't ngayon pa lang niya ako makikita. Shit, this feeling. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Nakakapagmura ako nang wala sa oras. Napapadalas na rin ang paninigarilyo ko. Tulad na lang ngayon. Napakadami ko nang naubos na sigarilyo. Patuloy pa rin akong humihit-hit. Hindi kaya siya matakot sa akin? Tanong ko ulit sa isip ko. Napasalat din ako nang wala sa oras sa pisngi ko. Kung saan nakalagay ang peklat sa mukha ko. Dulot ng paghahabol ko. Sa tuwing hahawakan o nakikita kong peklat na ito, wala akong ibang nararamdaman kung hindi galit. Gusto kong parusahan ng paulit-ulit ang dahilan ng peklat na ito. I want revenge. Mawawala lang siguro ang galit ko kapag naparusahan ko na silang magkaibigan sa lahat ng ginawa nila sa akin. I want my wife and her friends suffer like me. Magagawa ko lang yun kapag nasa tabi ko na siya. Dahil whether she like it or not, wala na siyang choice kung hindi sumunod sa kagustuhan ko. Marami akong alas laban sa kanya. Lalo na't walang-wala na sila ngayon. Parehas na magulang niya nasa hospital. Kritikal ang isa. Alam ko na bukod kay Joshua, ako lang ang maaari niyang lapitan at hinga ng tulong. Ako lang at wala ng iba. Naikuyom ko na lang ng mahigpit ang isa kong kamao sa sari-saring emosyon na nararamdaman ko. I want to see her. Very badly. Katok sa pinto ng kwarto kong nagpahimasmas sa galit na nararamdaman ko. Come in. Malamig na sabi ko sa kumakatok bago sunod-sunod na hinit-hit ang sigarilyo ko. Pinatay ko muna ang titis nito bago ko nilagay sa ashtray. Sir, nasa salas na pong hinihintay nyo. Magalang na sabi ng isang kasambahay ko. Yumuko pa ito at nagpaalam bago ako iniwan. He's here. My baby is here. I want to shout and cry. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko. Ganito ba talagang feeling ng isang ama? Hindi alam kung iiyak o tatawa sa takot at sa pagka-excite na makita ang kanyang anak. Magagawa ko kayang lapitan ang anak ko nang hindi ako nagbe-breakdown? Ayokong ipakita sa anak ko ang kahinaan ko. Bago lumabas ng kwarto, inayos ko muna ang sarili ko. Pati buhok ko'y pinadaanan ko ng mga daliri ko para ayusin. Pinagpag ko din ang damit ko ng paulit-ulit. Baka kasi may dumi. Sumulya pa muna ako ng ilang ulit sa salamin bago ko pinagpasyahang bumaba na.
Habang humahakbang ako sa hagdan pababa, pabilis ng pabilis ang dagundong ng dibdib ko. Pakiramdam ko hindi ako makahinga. Butil-butil rin ang pawis sa noo ko. Nakuha ko lang mag-angat ng tingin na makababa na ako ng hagdanan. Ilang ulit muna ang ginawa kong pagbuntong hininga bago ko nagawang iangat ang tingin ko sa gawin ng salas ng bahay ko. Pakiramdam ko biglang huminto ang oras, minuto at segundo nang makita ko ang anak ko. He's here! Finally! He's here! Natulos na yata ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapagsalita. Pakiramdam ko anumang sandali tutulo ng mga luha sa dalawang mata ko. Ang hirap huminga. Pati lalamunan ko tila nabikig at hindi ko magawang lumunok. My son, I said in my mind. Nakita ko pa na binulungan ito ng butler ko na ikinalingon niya sa gawi ko. Hindi ko na napigilan ang luhang nagbabanta sa mga mata ko. Kusa na itong tumulo ng mabistahan kung mabuti ang mukha ng anak ko. He's mine. He's an Addison. Walang halong duda. Kamukha ko siya. Halos lahat yata ng parte ng mukha ko nakuha niya. Daddy! Malakas na sigaw niya bago tumakbo palapit sa akin. Napaluhod na lang ako sa kinalalagyan ko nang maramdaman kong panginginig ng katawan ko. He knows me. My son knows me. Damn it. Ang sarap sa pakiramdam. Lalo na't sa kaalaman na kilala niya ako. Daddy. He calls me Daddy. Nagulat pa ako sa pagkakaluhod ko nang bigla na lang niya akong sinalubong ng mahigpit na yakap. Sobrang higpit na parang miss na miss niya ako. Hinalikan niya din ang mukha ko ng paulit-ulit na may ngiti sa labi niya. Pati luha kong tumutulo, pinunasan niya din. Gamit ng damit niya. Bahagya pa akong natawa nang makita ko na basang-basa na ito ng luha ko. Daddy, miss na miss ka na namin ni Mommy. He said again and for the second time. Muling tumulo ang luha sa mga mata ko. Kinabig ko din ito at niyakap ng sobrang higpit. This is life. Ang gaan sa pakiramdam lahat ng pangungulila at pananabik ko sa anak ko. Napalitan ng saya. Sobrang saya. Matapos ko itong yakapin, pinagtuunan ko naman ang pansin ng mukha niyang nakangiti sa akin. Hinaplos-haplos ko pa ito na tila babasaging kristal. Bago ko nasambit sa isip ko na madali lang pala magpatawad. Kung ganito naman ang kalalabasan ng pangungulila ko. Sa ngayon, tuloy pa rin ang plano ko. Pero hindi na katulad ng dati. This time, tuturuan ko na lang siya ng leksyon. Leksyon na hindi niya makakalimutan. Daddy, we love you ni Mommy. Sabi ng anak ko sa akin. Nakakandong ito sa hita ko habang hinahaplos-haplos kong buhok niya. Hindi naman ako nakapagsalita sa sinabi niya. Hinalikan ko lang ito sa pisngi bago nginitian. Alam mo ba, Daddy, laging iyak si Mommy while looking sa picture mo. Pero tahimik lang ako kasi sinabi niya na nagwo-work ka para kuhanan ako ng maraming butler. Gusto ko kasing maging businessman paglaki ko. Like you. Gusto ko madaming pera para makuha kong gusto ko. Addison nga ang anak ko. Pati ugali na mana. Talaga anak? Nahihiri ng tanong ko. Yup. Want to be a mafia boss. Para kapag nagkaanak na si Tita Nina ng babae, kukuhanin ko siya. Mafia boss? Yup, Daddy. Ganoon kasi ang napapanood ko sa TV. Mahinang anas niya bago ko nakita na pumikit na ang mata niya. Tanda na nakatulog na siya. Parang anak lang ito ng pinsan kong Diablo. Parang nakikinhikinita ko na tuloy ang mangyayari sa future ng mga anak namin ng pinsan ko. It's a war. Clara's POV. Hindi ako mapakali. Halos mababaliw na ako sa kakahanap kung saan naroroon si Bernard. Lahat ng madalas niyang puntahan dati ay pinuntahan ko na. Pati kondo niya dati na tinirhan namin, tiningnan ko. Laking panlulumo ko nang malaman ko na iba na palang may-ari ng kondo niya na yon. I can't believe it. Ganito ba kalaking galit niya sa akin? Nakailangan niya pang ibenta ang kondo niya? Sunod kong pinuntahan ng detective agency na pag-aari niya. At katulad ng ibang napuntahan ko, hindi pa daw nagagawi doon si Bernard. Nagtaka pa ako nang sabihin ng receptionist na mga 2 taon na daw na hindi ito nakakapunta doon. Pero bakit? Ang tagal naman ata nang hindi niya pagbisita dito. Ang alam ko kasi dati halos buong oras niya sa trabaho. Dito niya ibinubuhos sa detective agency na pagmamay-ari niya. Yup, I know that. Dahil yun ang matagal niya ng pangarap. Bukod sa isang pagiging businessman, ang magkaroon ng detective agency. Isa na lang ang hindi ko napupuntahan. Ang huling alas ko. Ang dati kong pinagtatrabahuan. Kung saan niya ako unang natagpuan at nakita.
Gutom at pagod. Yan ang nararamdaman ko ngayon. Piling ko anumang sandali babagsak na ang katawan ko. Ang sama na rin ng pakiramdam ko. Lalo at naabutan ako ng ulan kanina dito sa labas ng kumpanya ni Bernard. Napakatagal ko kasing nakaupo dito. Hindi pa nanananghalian kanina, nandito na ako sa labas. Ngayon nga ay gabi na at halos nagsiuwian na lahat na nagtatrabaho dito. Pero narito pa rin ako at naghihintay.